Di ko naman kailangan, pero kumikita ko ng 2.8 a day. Million. Oh. Wow. Ano yun, ha? Commission ko lang yun. Commission pa lang. Iba pa yung mga under the table na Anong klaseng gambling to? wedding. Weteng. Pero hindi ka wetting lord. Sabihin mo na, wedding lord na. Wetting lord ka dati. Kasi ako ang pinakatirador ng mga godfather noon. Kasi yung pera kong naiiwanan, at least mga about 14 million pa nasa bangko ko. Tinapang ko lang. Tinapon mo lang? Yes. 14 million? Pinabayaan mo na. Kasi naranasan ko na yun nung ma-MBI ako. Hidden wealth. Oo. Di ba? Hindi mo maipaliwanag. Tinuklas na nga nila, pati yung mga dollar ko sa Hong Kong. Lahat. Binibab ko kasi, Wow. sabi ko, madali yan kasi mas gusto ko buhay ako. Narito po tayo ngayon sa Mowal Fund kung saan imimit po natin ang matikas na action star ng 80s. Walang iba kundi si Boy Singkit, Rene Imperial. Pero bago yan, subscribe mo na kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Ano exercise nyo? Wala, mostly, lalakad lang ako ng 30 minutes a day. Walking lang, hindi pwedeng mag-jogging. Oo. Hindi pwedeng magbuhat. Kasi nung manggaling ako sa art center, yun ang mga sinabi, mga naipon kong mga sakit. Naipon-ipon Oo, naglapas-lapasan na. Ano mga sakit nyo ngayon? Ngayon, may fatty liver ako, Oo. diabetic, tsaka konting heart. Yung kidney ko, medyo umayos na. Yung creatinine ko, bumaba na. Naglo-low carb diet ako ngayon eh. Oh. Recently na hospital kayo, no? Saan yun? center. Hindi naman kayo nilagyan ng ng stent o ano? Hindi naman na. Angioplasty, Pwede. walang ganun? Hindi na. Thank God, baka makuha daw sa gamot. That's good. Talagang God is good. Yeah, He takes care of you. Yes. No? May plano pa. Anong plano tingin mo? 75 na ako eh. Oo. From basag na katawan, basag sa ulo, etc. Kumusta nga pala yung hinihingi ang piyansa? Pumayag ba si Judge? Hindi ko na iniintindi yun. Para masiyahan silang lahat. At saka, gusto ko na rin magkahiring para matapos na to. May tutulong ba ako? Salamat. Paano, iho? Hindi na kami magtatagal. Dinalhan ka namin ng konting gamit mo, tsaka may sigarilyo dito. Magpapakabait ka sana. Huwag mong kalilimutang magdasal. Napakaswerte ho natin dahil kasama natin ang idol natin. Walang iba kundi si Ninong, si Boy Singkit, Mr. Rene Imperial. Sir Rene, salamat po at pumayag kayo sa interview na ito. Opo, my honor. Bakit po kayo tinawag na Boy Singkit? Gawa nung yun yung unang-unang pumutok na pelikula ko. Boy Singkit ang first hit nyo. Boy Singkit ang yung doon ako nakilala. Oo. Pero pakita nyo nga ako, talaga huban singkit kayo. Oh, Pwede ba natin tanggalin niya para makita natin? Opo. Ayun. Na-miss ka na ng mga tagahanga mo from all over the world. Ano po bang pinagkakaabalahan nyo ngayon, Sir Rene? By the grace of God, kung ano po ang dumating na biyaya, pagpapala, hindi po natin tinitigilan yun. Na kailangan gumalaw ka ng gumalaw eh. At the age of 75, 75 na kayo? Hindi ko halata sa itsura nyo, ha? gawa ng mga Mga 60 ginagamit. plus lang, mga ganun eh. Gawa ng mga ginagamit ko sigurong produkto. O, na business ko ng konti yun. Oo. Pero meron po kayo talagang Chinese blood. Yes, my father is Chinese. Ano po ang kwento nun? Paano po nagkakilala mga magulang po ninyo? My biological mother is from Buhi. No?
Tapos ang nagpalaki sa akin, yung from Cavite. Cavite niya. Tapos ang father ko is from China. Nag-adapt siya rito. So nagkaroon siya ng business. Na actually ang business line niya is lumber and sawmill. Pero dati, during the Japanese occupation, titinda lang yan ng toyo at saka mga sabon nung araw. Yan ang kwento nila sa. Oo. So, hindi ho maganda ang buhay niyo noon? No, Nung bata pa kayo? Nung pinanganak na ako, medyo maayos po. Very okay na. Oo. We are not poor, we are not too rich, pero can afford si Papa. Kaya ang tawag ko sa father ko is Papa. Then tawag ko sa nagpalaki sa akin, nanay. Nagtitinda lang ng bigas, ganun. During that time. So, nakapagtapos ho kayo ng college? Yes. Ano pong kurso ang inyong tinapos? Business commerce, majoring accounting. Oh, okay. Pero hindi ko ginamit yun. Kaya nga paano ho kayo napunta sa showbiz? Kahit mag-CPA ako, at least 1 million a year. Bakit itong mga politiko, itong mga artista, pag nakilala, malaki ang connection. Sabi ko, what about try to maging artista para makilala and then magamit kong connection. Yun. Sabi ko, kasi mahilig ako nga sa pelikula. Hindi kayo manood ng mga movies, no? Oo. Tapos, Sino mga idol nyo noon? during that time, talagang si Erap talaga ang number 1. Erap talaga. Oo, Joseph Estrada. Fernando po, okay lang. Napunta ako dun sa Sampaguita Pictures. May shooting dun sa Gilmore. Nakinood ako. Okay. Kasi nakita ko maraming chicks. Mga taga Stella Maris. Diyan sa Usyoso lang. Nood lang. Sabi ko, nakinood ako. Hindi napansin ako nung director. Nangangailangan sila ng extra. Estudyante. Passing by lang. May bayad din. May bayad, pero mababa lang. Oo, 50 pesos. 50 pesos. During that time. Mga anong taon yan? Mga 1970s? 1967. 60s? Wow. Dumaan ako. Tapos na Yun lang yun Yun lang daw ang gagawin ko So during that time, napagkakamala nila ako na si Ricky Belmonte ako pag naka-side view ako. Yung ganung katawan at saka ganun din pati yun. Kamukha ko raw si Jessie lalo na pag nakasangka. So lumalabas ka na yan, nung mga panahon na yan? Oh, yung during that time, tinatawagan ako. Kasi nga, nanalo ako doon sa Most Promising Star of Tomorrow ni Pablo Gomez. Ano yun? Contest? Oh, pa-contest yun Pag naging Most Promising Star of Tomorrow ka, meron kang 6-month contract, may screen test ka niyan. Sa Sampaguita. Yun na yun. Oo. So, nag-screen test ka? Nag-screen test ako. Pinunood ni Doc Perez, ni Herman Moreno, nandun sila Sila Boy Alano, nagustuhan nila. Wala naman akong ginawa, kundi minom ako ng alak, hawak ko sa baso, tinuruan nila, nagsigarilyo ko, profile, etc. Yun. So, pinapasa ko. Yun na yun. Oo, may kontrata na ako ngayon, 6 months. Wow. Libre ang lunch ko sa kantin. Tapos doon ako nakatira sa Boys High, Boys Quarter. Kasi may Boys Quarter doon, may Ladies Quarter. Stay in kayo, parang gano'n. Oo. Kailangan pagka may Pero pwede kang mag-uwian pag walang shooting, uwian ka. So kami, sabay ko sila Victor Wood, naglalakad kami niyan, papunta sa Sampaguita. Hawak-hawak lang namin yung mga costume namin. Sila, ako hindi, naka-jeep ako. Owner. Nung nagsushooting na sa Sampaguita, lahat ng pelikula, kasama ka, basta't nandun ka. Kontrata ka Oo. So kahit anong role, gagampanan mo. Kung kailangan mo tumalon sa putikan, para lang hindi marumihan yung David, si Ricky Belmonte, tatalong ka. Ganun pag contract star ka. Lahat Strike anywhere ka, parang gano'n. Basta, sinesweldohan ka ng kumpanya, trabaho lang. Magkano lang ang sweldo? Oo. 50 pesos. Pag may line, 100.
Libre kain nga. Ayun. So, habang contract star ka niyan, yun, sumasayaw ka na. Oo. Maraming mga ganung laging background dancer. Nag-i-stunt kami ng konti. Nigyan ako ng break ni Maning Borlasa. Tech 10 ako. Oh. Take 10. Oo. Galit na sila, Manoy. Dahil sila ang ka-eksena ko eh. Mahal eh. Reels eh, di ba? Oo. Ang hindi ko lang ma-perfect yung tatakbo ko. Oo. Natakot ako, tatakbo ko, reaction ng mukha ko. Sana ang stopping line ko. Oo. Eh, hindi ko masakto. Oo. Lumalampas, gano'n, o kinukulang, parang gano'n. Oo. Walang lumalabas. Nananahilog ako. Nervyos. Sa nervyos. First time ko yun eh. Lahat yun, lahat ng experience ko. Tinatandaan ko yun. Tsaka tinitreasure ko. Maraming salamat sa kanilang lahat sa Ano yung pinaka-biggest break mo para ikaw makilala bilang si Rene Imperial? Boys and Kid. Sinong nag-offer sa'yo ng role na yan? After yung sayong araw sa akin ng gabi, which is produced by my brother, wala eh. Kaming dalawa ni Carmen Ronda ron eh. Oo. Doon ko nakilala si Carmen Ronda. So doon kami nagkatuluyan. So nag-stop na ako. Pero hindi pa Rene Imperial to. Rene Imperial na rin. Okay. Ang last name mo ay Actually, Rene Arahan Chua. Chua. Yun ang nakarehistro. Oo. And then suddenly, ma-realize ko, nung mamatay si Papa, at tinuntahan ko, sabi niya, puntahan ko ang real mother ko. Yun nga, lumabas. Yun ang pangalan ko. Imperial. Renato Arahan Chua. Oo. Ngayon, naging Rene Imperial Chua. Sa anong panahon na yan, parang wala naman masyado nakikilalang Chinese na aktor, di ba? Para puro mga Pinoy, di ba? Oo, at saka Bihira lang eh. si Dindo Fernando lang ang Alin? ang Chinese. Chinese ba si Dindo Fernando? Chua yun. Oo. Hindi Apelido mo ko na. Chinese, ha? Oo. Laki ng mata nun eh. Oo, Bicolano rin. Chinese pala si Dindo Fernando. Ngayon, natatandaan kita, nung sumikat ka bilang si Rene Imperial, ang itsura mo, medyo hawig ka kay Erap. Ano ba storya nun? Bakit minsan parang sa unang tingin nakala nila si Erap yung nasa picture yun, pala ikaw yun. Ginagaya ko yung bigote. Ginagaya ko yung Nagaya mo buhok. talaga siya? Oo. Ginagaya ko yung mga strap dito. Meron ka rin. Oo. Tsaka, hinilera ko yung mga sikat eh. Joseph Estrada, Ramon Revilla, Tony Ferrer, Fernando Po Jr. Yung mga picture na yan, mga sikat. Nilagay ko yung picture ko ron. Sila Chiquito, sila Dolphin. Nilagay ko yung picture ko ron solo. Long hair pa ako. Tinatapat-tapat ko yan. Talagang ko eh. Yung Manifesting. No, tawag dyan, no? Talagang, pinaprogram mo na mangyayari yun. Oo. Kasi pagka may goal ka talaga, talagang pinipilit mo yung pangarap mo. Yun nga sabi nga, then I realized later on, talagang ibibigay sa'yo ng Panginoon. Pag gustong-gusto mo talaga. Inano ko kay Tony Ferrer, hindi naman gwapo to eh, pero sumikat eh. Di ba? Pero magaling to magdala ng damit. Lahat ng mga katangian. Sino Pagdating kay Fernando po, hindi pwede, tisoy to. Wala na yan. Oo, pa-cowboy to. Ayokong cowboy eh. Oo, nahulog kasi ako niyan eh, nung extra ako, kay Artemio Marquez. Sa kabayo. Oo, sa kabayo, sumabit ako eh. Ramon Revilla, ito matanda na to, sumikat pa. Sabi ko, pwede to. Pwede. Ano ang detalye nito? Anong characterize nito? Ganon, Dolphy, hindi pwede. Hindi komedyante mukha ko eh. Pwede. Chiquito, ito pangit to pero sikat. Pwede. Diba? Pwede to. Anong katangian nito? Yun. Lahat yung pinulot ko. The rest. Mga kontrabida, pinulot ko rin. Tapos pagdating kay Vic Diaz, ang laki naman ng mata nitong character actor na to, pero magaling umarte. Di ba? Vic Silayan, etc. Halo pala, no? Oo. Mga karakter. Binuo ko yun sa Oo, gumawa ka ng karakter. Kaso, nag-stand out talaga yung Erap eh. Oo, pagdating kay Erap, sabi ko, gugupitin ko ng buhok ko. Tapos yung mata nito, pwede to. Sige, ito, pati mga forma nito. Ito yung gustong-gusto ko. Yun na. Yun na.
Kaya naging look alike ni Erap, ni Joseph Estrada, si Rene Imperial. Paano naman tinanggap ni Erap yun? Naku, nagalit nung wala daw akong, bastos daw ako. Nagalit sa'yo. Wala akong courtesy. Wala akong, hindi ako nagko-courtesya. Hindi ko naman alam ganun ng showbiz eh. Basta't alam ko, malaya ang tao eh. Diba? Buti nga, ginagaya ko siya. Buti nga, sa sikat na sumisikat siya nang wala siyang kahirap-hirap. Diba? Sisikat siya. Ako, sisikat din ako. Lahat ng pelikula niya, pinag-aralan ko. Angulo, pati pagsisilita, voice acting, lahat. So, tama ba sabihin na ginaya mo siya, yung style niya? Yes. Oo. Pero ngayon, ginaya niya ako. Bakit? Kasi matanda na siya, ako buhay pa. Saka nakilord ako ngayon. Kaya gifted ako. Oo nga. So, anong feedback ng mga tao nung nakita kang parang kahawig ni Erap? Nung alas 3 ng hapon pa lang, medyo long hair pa ako ron, napakakama nilang kapatid ko si Erap. Na kapatid ko si George Reagan. Yan. Sabi ko, hindi po. Pagdating ng ginawa namin yung Boysing Kit, hinalo-halo namin yung karakter. Yung pagdadala ng baril, Kira Monreville yun. Pasat ang mukha ko, Erap na Erap ang mukha. Oo. Yung mga karakter, yung mga galawan. Merong galaw ni Tony Ferrer, gano'n. Halo-halo na, no? Di, naging hit yung movie. Grabe. Oo. Grabe, 2 sinihan lang ako eh. Ayaw tanggapin eh. Dark horse nga eh. Mga kasabi ko, lalaking matapang, yakapin mo ako, lalaking matapang. Vilma Santos, Dito Lapid. Nauna si Dito Lapid na sumikat eh. Tapos kay Erap, tukso. Kasabay mo si Erap? Kalabang ko sa Takilya. Sa Takilya. Pero mas mataas yung kita ng inyo. Hindi, 2 sinihan niya lang eh. Okay. Dalawa lang pinalabas. Oo. 2 sinihan lang. Isang Dynasty, isang Cubao, Cinema White. So, kawawa naman, pero pumutok. Pumutok. Paano? Nagpuntahan yung mga tao doon para manood. Doon. Ayun. Pila. Wow. Pila talaga. Doon Doon ka na nakilala doon ako talaga. lumuhod. Lumuhod Nalambot ako. Hindi ko ma-realize kasi nung pagpasok namin sinihan noon siyempre opening ang tinatawag, Carmen. Ako wala, nakasunod na ako Carmen eh. Paglabas ko sa sinihan, para na akong politiko. Rene! Sinisigaw Panay na na ako ko. Pero sa loob ng sinihan, sigawan yung tao. Tumululuha ako, Tapos may salita si Carmen. Sikat ka na, superstar ka na, Daddy, wag mo kaming iiwan, ha? Hindi. Nanlambot ako. Ganun pala yung nararamdaman pagka For the first time. overwhelm ako. Sabi ko, ito na yung sagot ng hirap ko. Every movie ko ngayon, talagang binabaha ng bahaman o hindi, pila talaga. Alam mo mga market ko, mga Chinese community, mga taga-Tondo, yung mga pumapasok, mga nakasando lang, nakatsinelas, pila yan. Masa. Tapos yung sinihan ko, from 2, naging 8. Naging 14. Nadagdagan ng kopya. Hanggang pati Cebu. Wow. Over na na. So tumagal yung show. Oo. Yung mga pelikula ng mga kalaban mo, wala na sa sinihan, pero ikaw nandun ka pa rin. Oo. Yung iba tinanggal na nga. Alam mo naman yung noon pa, yun ang kalakaran eh. Sabi. Pag hindi ka kumikita, pull out. Kinonfront ka ba niya? Nagkita ba kayong dalawa? Party. Paano? Sa party. Paano nangyari? Yun nga, pagdating ko ron, galit na galit. Pero nag-patch up kami kasi kami ni manager ni Erap. Saka ni Tony, ganon. Nagyakapan kami. Talaga? Saka talagang idol ko siya. Sinabi mo sa kanya yun? Oo. Oo. Sabi ko nagalit ka na. Sabi ko, nung idol ko kayo, nung 9 years old pa lang ako, lalong nagalit. Pinatatanda ko raw siya. 9 years old ka pa lang. Sabi ko, hindi po talagang marami po akong ginawa para mapagtagumpayan ko to. Salamat po sa inyo. Nagpaka-humble ka, hindi ka yung tumapat sa kanya. Hindi. Paano nag-end yun? Yung pag-uusap yun ni Erap?
Nagyakapan kami. Tapos, ano sabi niya sa'yo? Tapos, sabi niya, manap ka ng magaling na scriptwriter, magaling na director, darating ka dyan. Tapos, lumapit sa akin si Cecil Castillo, yung bata. Nagselos na naman. Sabi ko, lumayo ka dito. Pag magagalit na si Era. Alam mo, ganun yun eh. Siloso. Si Idol. Basta tinanggap niya. Parang, kumbaga, Oo. wala na sa kanya yun. Oo. Ah. Kung kailangan mo, Ah. pasyal ka lang sa akin. Oo, di ba? Ganun din si Fernando po Jr. nung unang pag-meet namin. Kasi nung unang nag-meet kami sa ginawa ko yung 3:00 ng hapon, di ba? Galit siya ron. Bakit? Hindi raw ako nagpaalam. Kanya raw yung title na yun. In-offer lang sa akin yun. Oo, nagalit sa'yo. Oo. Oo. Di baril ako. Oo. Nasa military intelligence pa nun. Oo. Ay mga bodyguard ako talaga. Yung buhay ko nun. Oo. Doon kami nagkaroon ng konting mga... Conflict. Oo. Pero, but then, takot na takot yung mga FPJ boys, lahat, nung pumasok ako sa banyo. Alam mo naman, yung storya na talagang nambubugbog si Erap, si Fernando Po Jr. sa banyo pagka talagang galit sa'yo. Nung lumbas kami, magkakbay kami. Nag-usap na kayo? Hindi, talagang concerned ako sa kanya dahil lasing na siya. Pinunasan ko lang yung bilang kaibigan, bilang lang tagahanga. Sa loob ng banyo to? Oo. Nagsusuka eh. Hindi, Inalalalayan mo siya. Ayun. Nakita niya yung pure heart ko. Wow! Niyakap niya ako. Oo. From time to time, sabi niya, punta ka lang sa studio. Mabait na sa'yo after doon? Oo, dahil nabaitan siya. Dahil nga, yung mga padrino ko sa sila Conrad po, si Andy po. Mga kapatid niya. Barkada ko yun eh. Hindi nila kayo nagkasama ni Erap sa movie? Hindi eh. Wala nang gano'n? Kaya ko na raw eh. Oo, ganun sila eh, Hindi no? na kailangan eh. Saka, ayaw nila akong patulan dahil sa movie kasi may mga sindikato yan Paano? na pagka papasikat ka, kukunin ka. Gagawin kang alalay-alalay lang sa pelikula. Akala mo, swerte mo dahil nakasama mo, di ba? oo. Pero tatapakan ka lang. Gagamitin ka lang. Oo. Para hindi sumikat. Oo, para may Diyan ka lang. Oo. May ganun pala doon, no? Oo, tapakan talaga. Oo. Ganun karamihan showbiz. Oo, no? Although, Hindi namin nakikita ng ganyan yan, ha? Yung from your point of view. Kaya pala may ibang artista, hindi na sumisikat, hanggang doon na lang sila. may mafia. Kaya nabuo yung idea ko gumawa ng pelikulang mafia. Style Dahil mafia. doon? Oo, dahil doon. Dahil sa mafia sa movies. Oo, through my experience. Oo. Ano pa ginagawa nila para Yung mga mafia na yun? Di ba, yung mga artistang leading lady na medyo sumisikat na tatapakan sila, kukunin nila yun. Ganyan lang ang role mo. Oo. Limitado Ililimit yung ka role doon mo. sa ganun. Hindi ka bibigyan ng magandang role sa istorya. Oh. Dahil? Dahil baka matapakan sila eh. Tulad ko, kung halimbawa, sumisikat na ako, sumisipa na ako, kukunin akong bigla ni Ramon Revilla, senior. Para? Para wag naman siyang maabutan. Support ka niya, parang gano'n. Parang supporting lang Oo, lalabasan ko. lalabas. Oo. Pag gano'n, tinatanggap mo yun. Ako during that time, Oo, wala akong tinatanggihan. Oo. Namimili lang ako ng role. Oo. Pero yung role sasabihin nila sa akin, tapos pagdating sa actual, ano ka lang eh. Walang dating. Yung mga role. Walang impact. Walang impact. Kaya halos ang kumikita ng pelikula ko, yung gawa ko. Yun. Kasi may control ka. May control ako at saka nandun yung mga spices lahat. So yung Ninong, kailan mo ginawa yun? 1982 something. 81, ganyan. Mas malaki ba ang kita nun kaysa sa Boys and Kit? Oo. Mas hit yun. Oo, kasi ano na eh. Pa-level up eh. Dati,
Ang voicing kit ko, naibenta ko lang. Kasi takot na ako mag-marketing, mag-booking. Ang dami kasing mafia rin doon sa mga booker. Nakawan dito, nakawan doon, mga sinihan, ganun. So, binenta ko yun. Ang benta ko sa voicing kit ko, 800,000 lang. Gano'ng kalaking kinita? Malaki. Titibati-tibay producer. Oo. Marami rin nagnakaw ng kopya. Dinadala sa Indonesia, Malaysia, Ay, ganun? tinatapon doon. Maraming nakawan. Pero May kumita rin ang perata na pala producer. noon, no? Marami. Tapos ang ninong ko, kumita ng malaki yun. Kasi naibenta ko ng ano yun eh. Ng 2.5 million. Wow, malaki na yun. Malaki rin during that time. Oo. Pero ang kapitan ko lang doon, almost 900 lang. Oo. So after Ninong, meron pa bang naging hit si Rene Imperial? Meron pa. Marami pa? Wala naman akong bumaksak na ano. Dire-diretso yan. Oo. Ano nangyari sa sa pagsasama ninyo ni Carmen? Bakit naghiwalay kayo? Well, it's a sad story, pero merong kasi almost mag-11 years kami nagsama eh. And Carmen Ronda is very good. Ang bait, mabait. Saka nakasama ko sa hirap at ginawa. Basta't nangako ako sa kanya within 3 years from our marriage, bibigay ko yung ginawa sa kanya. Which is natupad naman yun. Kaya lang, minsan talaga pagka sobra ang pera, poison na. Laso na. Gusto niya magpapayat. Aerobic. Hanggang sa na-opera siya. Naging victim siya noon. Tinago niya sa iyo? Natuklasan ko. Sabi ko, ano yan? Tigilan mo na yan. Di ba, dati masaya tayo. Isang latang sardinas na yung pagkain natin maghapon eh. Masaya na tayo eh. Nagtiis tayo nun eh. Narating ko na yung ngayong kapabamagan. Tawag ka nang magselos. Laging, yung puso ko laging nasa iyo. Hindi siya naniniwala ron eh. Tuloy pa rin. Sabi niya, tapos tumigil naman. At tumigil. Oo, almost a month. Sabi niya, gumamit ulit. Noong sinakyan ko siya. Diba, may kasabihan, pagka sinabayan mo ng tugtog, Sinabayan mo siya. sinabayan ko siya para Makuha mo ulit. Oo. Pero with the advice of doctors. May family doctors kung paano gagawin, ganyan. So, kami. Umabot din naman na 3 buwan. Naka-recover kayo. Oo, recover. Bakasyon kami. Kasi alam mo, pag kami, anibersaryo namin, pag nag-aalmusan nga kami, alis kami ng Manila, punta kami ng Hong Kong, punta kami ng Singapore, para Malaysia, doon na kami. Kasi gawa nga nung malaki income ko sa gambling. Yeah. Paano pumanaw si Carmen? Sa cervic cancer. Tapos na-rehab naman siya eh. Kaya lang, palak ng niya. Tapos, sa akin, lumaki lahat ng mga bata. Ikaw nagpalaki ng mga anak. Pero by that time na namatay siya, hindi mo siya nakita na? Hindi siya ayaw mamatay. Paano? Nung makita niya lang ako, Talaga? Ano naalala mo nung araw na yun? nung niyakap ko siya, sabi ko, Be, pahinga ka na. Kalimutan mo na yung mga nakaraan. I forgive you everything. Sabi ko, nagyakapan kami. Yung itsura niya, biglang nabago. Dati, humpak na, parang ano. Mahal ko asawa ko eh. Kasi hindi naman siya talaga, hindi ko naman siya type, pero mistisa kasi yan. Ayoko ng mistisa eh. Morena ang gusto ko. Kung bakit ako napupunta sa mistisa, hindi ko alam. Pinag-aralan ko siyang mahalin, Mahal ko talaga. Ang puso ko talaga, ang nakaletra dyan, letter C eh. Paano ka na-introduce sa gambling? Akala ko kasi, gagawin lang nila propaganda, parang endorser. Parang endorser, oo.
Pero hindi. Isinama ka na sa grupo. Oo, sinama ako sa grupo, umaten ako ng hacienda. Kasi may background ako, galing ako ng Munti. Nakulong din ako. Anong kaso mo noon? Murder. Nakapatay ka na. Oo, nakapatay ako ng sarambol. Ah. Sarambol. Hindi ka pa artista niyan. Lumalabas-labas na rin. Pero hindi ka pa rin ng Imperial na. Hindi pa. Oo. Oo. Ilan taon ka nakulong? Isang taon at 8 buwan, to be exact. Yeah. Pero murder ako, ha. Wow. Buti nakalabas ka pa. Na kasi, size 12 yung aking hatol. Pero kasi, nung makulong ako sa Munti, pa lang ako, 17, pa lang, minor pa eh. Oo, Diba? oo. Pinasok nila ng November ako, February pa ako mag-18. So, di ba, tawag ng juvenile pa dapat. Saka first offense. Wala, hindi, napatunayan naman na, kasi malalakas lang ang kalabang ko. Yeah. Na hindi naman akong pumatay. Hindi ko baril. Oo. Baril nung napatay. Inagaw ko lang. Kasi kaibigan ko, parang kapatid ko yung si June. June Estrella. Nag-rumble, hinabol niya. Sabi ko na, bumaril akong pataas lang. Oo. Nag-ricochet. Saan tinamaan? Ay, dito. Nako. Patay agad. Oh, dead on the spot. Estudyante rin. Oh, kasama ko sa gitarista ko yun. Drummer ako eh. Aksidente. Ano kami banda kami eh. Hindi kayo yung magkaaway. Parang gano'n. Hindi. Magkasalo kami May sa kaaway pinggan. kayo nung May nabaril na kaaway yun. kami. Inaawat ko siya. Para kayong magkapatid. Oo. So, anong effect sa'yo nun? Masakit. Hirap to. Hirap pa ka-recover nun, ha? Masakit. Multo. Hanggang ngayon. Gabi-gabi. naiisip mo pa rin. Pwede, na-recover ko naman mula nung sumuko ako sa Panginoon. Binago niya ako. Pero nung panahon na yun, siyempre, ang hirap tanggapin, di ba? Malinis ang konsensya ko. Bakit ko siya babarilin? Oo. Di ba? Di lang siya nagpaawat. Best friend ko siya talaga. Tsaka parang kapatid. Dahil ko ba? Pati 2000. pamilya nun galit sa'yo, siyempre. Siyempre. Lumuhod pa yung papa ko para sa patawarin ako kasi may kinabukasan para ako, sabi ni Papa. Yung anak mo, wala na, tanggapin natin na maayos. Karegluhan din. Kaya nga umabot lang ng 1 year. Kasi 5 months ako sa sa provincial eh. Tapos, ilang buwan lang ako sa Munti. Naayos na. Yeah. Akala nga sa bahay, nagbakasyon lang ako. Pero namunti na pala ako. Tapos sa gambling, nakulong ka rin? Hindi. Hindi ka nakulong doon. Pero naging high-profile issue noong mga panahon na yun. Nung Issue may na yun. order sa akin, sinabi ng, Karine, tigil mo muna yan kasi sumasabit yung ibang mga kakamping pangalan, gano'n. Tigil mo na. Tumigil ako. Masunurin ako eh. Hindi ko naman kailangan, pero kumikita ako ng 2.8 a day. Million. Oh. Wow. Ano yun ha? Commission ko lang yun. Commission pa lang. Iba pa yung mga under the table na Anong klaseng gambling to? wedding. Weteng. Pero hindi ka wetting lord. Sabihin mo na wedding lord na. Wetting lord ka dati. Kasi ako ang pinakatirador ng mga godfather. No? Kung in-name mo, lahat sila, ako umiikot mula Region 1 to Region 5. Oo. Sa Bisaya, Mindanao, wala yan eh. Wedding. Oo. Hindi nag-click yan. Oo. Sa Bisaya, ang nag-click, Masyaw. Sa Mindanao, ang nag-click, last two. Yung dulo ng sweepstake. Pareho akong naging king. King of Masyaw, naging king of last two. Tapos dito sa ibaba, tahimik lang ako. Pero kasi siyempre may mga padrino na yan. Then, May mga politiko rin dyan, siyempre, mga polis, no? Di ba? Nasa payroll. sad to say. Yeah. Totoo yun. Pero That's the reality, eh, di ba? yun yung reality. Hanggang ngayon ba, meron pa rin yan?
Napalitan na ata ng small town lottery. At the same. Hindi ba lang yung pangalan, no? Hindi ba lang ang pangalan? Oo. Imagine, no? Paano ka tumigil? Hindi, pagdating ng bakasyon ako ng Mindanao. Bakasyon ako ng Cebu. Pagdating sa Cebu naman, nagmasyaw naman ako. May kumontak din sa akin. Binigay yung offer. Sabi ko, sige, when the offer strike, ay ala yun. So, ang dahil mo pera nun? Nag-iingreso ako every week ng 34 million. My gosh. Grabe. Ingreso yun. Gross yun. Pag biniyak-biyak mo, iba-iba. Para sa kompleto yun. Habang ginagawa mo yan, nagsa-showbiz ka pa rin? Hindi na. Wala na. Oo. Hindi na kasi Puro gambling na lang. Oo. hindi mo nga mabilang yung parang tubig eh. Sasalo ka na lang eh. Hindi mo nga maisip kung ano ang future, ano ba ang gusto mong gawin. Parang maging future Paano natigil yung involvement mo sa gambling? No? Hindi ka maniniwala. Paano? Isang iglap, Paano? Kwento mo sa akin. sinurrender ko. Paano nga? Ginising ako ng Panginoon. Paano kang ginising ng Panginoon? Nung mamatay ang asawa ko. Yeah. Nung namatay si Carmen, 2010. ah, Pero paano na ako, palaylo na ako. No? ah, Kasi iniisip ko rin yung mga pamilya ko. Yung na-involved ng especially yung mga anak ko. Ayoko namang sumunod pa sila sa mga ganung bagay. Disente yung mga anak ko, yung mga pinag-aralan. Ayoko silang madamay. Foremost, no? Ang mahalaga sa akin, pamilya. gusto ko malaman kung paano ka hinipo ng Panginoon. Paano mo na-associate yung pagtigil mo sa gambling dun sa pagpaparamdam sa iyo ng Diyos? Paano nangyari yun? Hindi, during the time, my journey, no? Kasi ang dami kong reliyon na pinasok. Katoliko, Aglipay, Mormon, Sabadista, Iglesia, at kung ano-ano pa. Ang hindi ko lang pinasok, yung dating daan, yung kikibuloy. Isang matindi lang na yung dulong-dulo ng pang-ano ko, yung Iglesia ni Cristo. Na-convert ako dahil kay Carmen. Yun ang naging daan para nagbabasa na ako ng Bible. No? Unti-unti. Ano ko during the time when I was young, naaalala ko, bakit tumutunog tong radyo? Ba't nagsasalita yung sa loob ng radyo? Marami akong tanong. Bakit lumilipad yung aeroplano? Hindi ka basta-basta na sasatisfy sa nakikita mo. Oo. Gusto ko ma-perfect talaga yung naisip ko. Yeah. Ganon ako lumaki. Kaya parang nakikreate ako ng dapat kong gawin. Ganon ako. Sa isang bagay, gusto ko at least, kung di man perfect, accurate. So, nung namatay si Carmen, that's the time na tumigil ka na, 100% sa gambling. Oo. Wala na. Wala na. Maraming offer. Kasi nino nga Maraming offer. Di ba mahirap tumanggi kasi sa sobrang laki ng temptation ng pera? Hindi. Kasi yung pera kong naiiwanan, at least mga about 14 million pa nasa bangko ko. Tinapang ko lang. Tinapon mo lang? Yes. 14 million? Ba't mo tinapon? Galing sa ano yun Sa marumi? Yes. Ano iniwan mo na lang siya sa bangko? Ganon? Yung iba, kasi hindi naman 14 million isang lugar. Iba-iba. Oo. Pinabaya mo na. Kasi naranasan ko na yun nung ma-MBI ako. Hidden wealth. Oo. Di ba? Hindi mo maipaliwanag. Tinuklas na nga nila, pati yung mga dollar ko sa Hong Kong. Lahat. Binibab ko kasi, Wow. sabi ko, madali yan kasi mas gusto ko buhay ako. Makapaglingkod ako. So, zero. Wala kang pera. Konti lang. Nagsimula ka. Nagsimula ako ng 1,003. Ang pera mo. Oo. Yun lang. Yung nasa savings ko na, yung ATM. Oo. Naranasan ko rin yung
2 linggo, hindi ako kumakain. Naghahanap ako ng kasagutan sa Panginoon. Na every time na wala ng kanin, wala ng bigas, pero paglabas ko ng pintuan, nakita ko may dahon ng malunggay, kung ano-ano, tanim ng talbos ng kamote, yun ang pinakain to survive. Kasi yun yung bigay ng Panginoon. By faith. Madalas akong testing of faith. Naoperahan ako sa ulo. Basag na ang buong katawan ko eh. Nakita mo akong buo pero basag ang katawan ko. Isa lang. Nung nalaman ko ngayon, si Kuya Ren naghihirap na. So, parang gano'n ang nangyari. Kasi umalis ka doon sa... Di ba? Sa karangyaan. Kilala ka sa wedding eh. Wedding Lord. Kuyang ng wedding yan. Kuya. So, anong reaction mo? Godfather. Naghihirap na sa tingin ko. Paano nangyari? Ba't gamanon siya? Anong nangyari doon sa... Dati madali siya nga lapitan, tsaka... Di ba? Tapos biglang-bigla ngayon na parang nawala siya. Nung si Pacquiao ay umuusbong pa lang, di ba? Si Kuya Rene ang manager ni Pacman. Talaga? Ako yung naman niya, magkaibigan kami. Sa akin niya tama nilapit si Pacman. O then naging magkaibigan kami, pupunta ako sa Marbel. Doon ay may wedding din. Ayun yung anak na isa na yun ang nangialam sa wedding. Sino? Kaya hindi kami nagkahiwalay doon. Ngayon, nung sumikat na si Pacman, talagang tumodo na. Ang ginawa ko kasi kay Pacman yung basagan ng muka. May istorya pa siya ron. Siya nagkwento ng mga ilang ron. Tapos binigyan ko siya ng ang kanyang role doon. Manager siya ni Pacman. Tapos binenta niya laro. Yung mga ganon. Diba? Yun ang ginawa kong pelikula. Tapos ngayon si Pacman sumikat na. Kaming dalawa nawala na rin kasi... kasi di ba yung ganun talaga. Iniwan na kayo sa Pacman. Inaiwan na kami kasi Ayaw na kayo kasama. hindi naman. Pero isang ang ginawa namin, yung taong sa labas, yung commander, anak ng commander, ginawa ko yun, dapat di kasama siya. Nawala na siya. So, hindi na kayo nakapag-usap ulit ni Manny after noon, nung humiwalay siya sa inyo? Wala na? Hindi, nagkakausap pa kami. Okay Pagka pa naman. nananalo, pag dinalo namin dalawa, nabibigyan pa rin kami ng biyaya. Hindi naman kami iniiwan talaga. Pero ay ibig sabihin, dapat kaming dalawa, mayaman na rin. Original. Kasi ang yumaman na yung ibang tao eh. Pero by faith. Dahil sa Panginoon. Sinustain ka niya, kahit na mahirap. Yung mga anak ko, nagkawatak-watak na. Ang gusto ko, mabuo lang. Kasi mahal ko yung mga anak ko. Alam niya yun. Yun yung purpose ko. Binigyan niya ako ng task, yung mission para iayos. Naayos mo sa pamilya mo. Ayos naman. Kasalukuyan, 4 ang pastor ng anak. Na anak ko. Wow! God is good. Paano mo, sinunod yung gusto mangyari sa iyo ng Panginoon? Ano naging focus mo na nun pagkatapos Lahat bitawan? tinapong ko. Oo. Pati pagsisigarilyo. Oo. Alam mo, sigarilyo, kahit mawala nga misis ko, wag lang sigarilyo ko. During that time, pati yung mga doktor ko, ilan ang pinaalis ko. Dok, pipilit mo ba sa akin yung sigarilyo? O lumayas ka na, hindi na kita kailangan. Lahat. Binitawan mo lahat yan, lahat ng bisyo mo. Ano yung naging ka ba? Naging pastor ka ba? Sa anong simbahan ka Kingsway Mission Fellowship sa New Jersey. Christian? New Jersey. Christian na Oo, born again. Born again. Oo. Anong pakiramdam mo nung ikaw bumalik na sa Panginoon? Mas naging maganda ba ang pakiramdam? Naging masaya ba ang buhay mo? No, maraming pagsubok. Marami. Maraming pagsubok na kung hindi ka matatag, mapopol ka. Pero mabait ang Diyos eh. Pinararamdaman naman niya kung gaano kanya kamahal. Susubukan ka, yun nga, testing of faith. Bibigyan ka ng karamdaman, bibigyan ka ng mga problema, katakot-takot na problema, pero ma-overcome mo, nagtataka ka.
paano kang nabubuhay pa sa mundo kahit wala kang sustaining source? Dumarating na lang yan. Oo. Yun nga, yung wala ka nang makain, biglang darating sa'yo, yung may nag-aabot sa'yo. Pare, pasensya ka na, ngayon ko lang nahatid yung utang ko sa'yo. Oo, may pera na naman ako. Sabi ko, nanginginig pa yung kamay ko. Ako ko, bibili na ako ng bigas. Galing, ano? Basta i-trust mo lang sa kanya, darating yan. Yes. Maring yung perfect time kailangan. Oo. Hindi naman yung hingin mo eh. Oo. Di ba? Kung kailangan mo lang talaga. Oo, kung kailangan. Dumarating. Yun, eksakto pa. Wala kang pambayad ng kuryente. Halimbawa, ang kuryente mo, 1,005, 1,008. May darating sa'yo, 2,000. Eksakto. Peso Oo, blessing pa. May 200 ka pang Galing, ano? Ganun lang yun. Oo. Tapos yung biglang darating, hindi mo kilala kung sino. Kumpare, kamag-anak, anak. Kaya nagkabuhol-buhol na yung anak ko, dumating na. Daddy, punta ka. Daddy, hanggang saan buulin sila? Amazing ang buhay mo. Ang message ko sa kanya, talagang humanga ako. Noon, hangang-hanga na ako noon. Parang tinitingnan ko siya na parang another FPJ din. Kasi di ba nakasama ko rin si FPJ. So pag pupunta ako sa kanya, pero ngayon, sobrang paghanga, sobrang pagmamahal. Lalo na nung sinabi na niya, yung nangyari sa buhay niya. Walang katulad ang isang Rene Imperial. Lalo na sa Panginoon. Nag-iipon lang, hindi siya nag-iipon dito sa mundo, dito sa earth, kundi ang dami niyang kayamanan at inipon doon sa Panginoon, sa heaven. Doon ko siya hinahangaan at sana tularan at sana magkaroon ng magandang ehemplo sa mga tao na talagang meron din palang binigay ang ating Panginoon para makita natin kung anong mangyayari sa isang tao na na talagang sinunod ang kagustuhan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Sumunod. But up to now, you're a work in progress. May mga challenges pa rin sa buhay mo. Hindi nawawala yun. Yes. Tulad nga na-hospital ako, Pero, biro mo yung mga kaso sa puso, sa diabetes, sa liver, kidney, paano ka makakaraos? Di ba? It costs you sa heart center. It will cost you much. Pero, paano nga? Nalagpasan ko. By the grace of God. Nalagpasan ko, may mga, may mga taong talagang pinadadala ang Panginoon para tulungan ka. May mga, yung hindi natutuloy, huwag kang magtampo. Hindi para sa iyo yun. Para sa iba yun. Yung dumarating, tanggapin mo ng maayos. Huwag kang tatanggi. Kung merong nangangailangan sa'yo. Pinaka-importante, gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Yung mga natitirang buhay mo, yung journey mo ngayon, yung magmahal ka sa kapwa, gumawa ka ng mabuti sa kapwa. Ialis mo yung hate, magpatawad ka. Lahat na nagkakamali, patawarin mo na. Mag-move on ka. I-serve mo yan sa Panginoon. Yung magiging kaluguran ng Panginoon, yung makita kang nagmamahal ka sa kapwa at nagsiserve ka sa kanila. Right now, evangelista ako ngayon ang ginagawa ko ngayon yung to disciple, ikalat ang gospel. Mamaya may bibigay ako sa iyo. Talaga. Isang small tools. Basahin mo lang para makapag-inspire sa iyo. Marami, mga bishop, mga nakasalamuha akong lahat dyan. Lahat na-invite nila ako, nagsasalita ako, nagte-testimony ako. And thanks God, they are very generous. Yeah. They are very generous. Hindi naman ako umuwi ng luhaan. Para akong may talent pa rin. Because the Lord sustains you. Yun nga yun eh. Yun yung mga bagay na mahirap ipaliwanag. Yun nga, yung bang sila na mismo. Mismo magbibigay sa iyo ng... kasi pupunta ka sa lugar na yun, diba? Probinsya, and then alam nila mga gastos, toll fee, gasoline, etc. sasakyan.
Mag-aarkila ka pa. And thanks God, yung finally, nabigyan ako ng sakyan, plus 2023, pinagpipray ko yun para makapag-ano ako sa mga mission, gano'n. Dumating 2023, meron na akong sariling kotse. Yun. Ginagamit ko siya sa mission. So, every time na binibigyan nila ako ng love gift. No? And then, overwhelming nga Pagkatapos ng mag-testimony, nagdadagdag pa sila. So, ginagamit ko naman yun sa iba. So, pagka nag-testimony ako, alam kong walang sapat na kakayahan yung mga church. Ako naman ang nagbibigay Galing. para doon sa church. Para ma-spread. Oo. Paying it forward, no? Oo. Kung sakaling may mga gusto kang invite para magsalita sa kanilang mga pagtitipon, o pumapayag ka ba sa gano'n? Sa mga invitation? Opo. Paano ka nila kukontakin? Meron naman akong number. Ang kukontakin nyo lang, yung Ina Chuga, my daughter-in-law. 0948-444-8286. Ang hahanapin ay si Ina Chua. Nagulat kami sa kwento ng buhay mo, Rene. Hindi namin sukat akalain na ang grabe palang pinagdaanan mo. Bakit di natin iwanan yung mali? Yung tama ang puntahan natin. Kagaya ko, iniwanan ko yung mali. Binigyan naman ako ng nakakatukso. Sipin mo, bigyan ka ng nag-uumapaw na pera na walang... Kaya yung mga milyonaryo dyan na tinatawanan. Milyonaryo. Yung iba. Tinatawanan ko na lang kasi napagdaanan ko na Hindi na... Anong maipapayo mo ngayon doon sa mga nalalagay sa kontrobersya ng mga bilyonaryo? Whether mga pribado yan o kaya mga politiko, anong maipapayo mo sa kanila? Sana po, Pagdating sa pera. wag po kayong masilaw sa pera. Kasi yung pera po, devil yan. Made by the devil. Panandalian lang po yan. Pero yung kapayapaan sa puso nyo at saka sa isip nyo, mahirap kunin. Nasa Panginoon lang po yung matatagpuan yan. Sandali lang po yung saya. Sandali lang po ang sarap. Iisa lang naman ang pupuntahan natin. Yung kamatayan. Mapapanaw din po tayo. Mas mabuti na tayong pumanaw papuntang itaas. Huwag yung papuntang ibaba. Ang pera, madali pong kitain. Ang pera, ginagamit lang po yan. Hindi din Diyos. Hindi sinasamba. Itulong nyo sa kapwa nyo yung sobra sa mga kinikita ninyo. Huwag yung kinikita ng iba, agawin nyo pa. Huwag na po yun. Kasalanan na po yun, lalo na yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Kawawa naman po ang ating taong bayan. Kawawa po ang ating mga mahal sa buhay. Hindi nyo lang po alam, affected din yung mga next generation ng mga anak natin, pamilya natin. Sana po magising na po kayong lahat. Yun lang po. Well said, sorry Rene. Wala ka namang balak na bumalik sa showbiz? Baka naman may mga offers dyan at gusto ka uling kunin. Open ka ba doon? Okay lang ako. Right now, meron akong mga project Ano mga project mo ngayon? Yung gagawin naming kahit magalit pa si Satanas yun ata. Okay. Directed by Bobby Benitez. Okay. Tapos, meron akong gagawing Superwoman. 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 Si Ivana Alawi at ang bida. Marami po ako naka-line up. Veterano. Ang galing. Hindi ka pa pala umaalis talaga totally sa showbiz. Kasi yung gusto ko lang. Kasi o-operan mo ako, rapist ako, ayoko. Siyempre, namimili ka na. O-operan Good mo ako values na nagdodroga, ayoko. Kasi doon sa mga tinuturuan kong mga estudyante ng mga salita ng Diyos, nahirap na ipaliwanag. Kahit na alam natin pelikula lang yan, pero nakaka-apekto sa kanila. Yeah. Sir Rene, meron akong mga munting regalo para sa iyo galing sa Orofan. Yan, mga kaibigan natin from Orofan. Meron tayong electric fan dito. Meron tayong rice cooker. At mula naman sa Goldmine Rice, ito yung pinag-uusapan natin kaninang isang sako ng bigas. So meron ka nang iuwi ngayon sa bahay ninyo.
Answer prayer kagad. May Diba? bigas na. Oo, may bigas May agad. pansahing na ako. Oo. Saka syempre ito galing sa akin. Rene, Ay. pandagdag ang aking love gift sa'yo. Hindi ako tatanggi rito dahil blessing ko. Yes. Siya ang mabe-bless dito, hindi ako. Galing kay Lord yan. Galing kay Lord. So, thank you so much. Thank you po. Ayun, thank you so much, Sir Rene Salamat. Imperial. Salamat po. Na-inspire kami lahat sa iyong kwento ng buhay. Salamat po, idol. Idol ko po Idol kayo. kita. Pareho tayo. Idol Club. Good luck po, ha? Salamat po. Good luck po sa inyo, ha? Eto na ho. Sige. Ipakita muna natin kasi syempre may history to. Ang ganda ng bag. Yung in-interview ko at binagtok ko si Carla, parang ganito yung bag niya. Nakalimutan ko lang yung name. Basta nasa vlog ko ho yun. Iba lang yung color ng strap niya. Oo, Black yata. Ito, blue. Bago kasi daw Blue ba? yan. O, tama, Oo. blue. Pero syempre, pag titingnan nyo, mukhang dahil makinis ako, maputi ako, mukha lang akong sosyal, pero nabubuhay ako sa bigay. Bigay din yan. Regalo. Regalo yan. Regalo sa akin. Can we reveal sino na Mami regalo? Ray din. Si Mami Ray. Ang generous mo talaga, Mami Mar. Raytan, Mami, thank you for my bag. I love you. As an endorser. Yes, Celebrity oo. ambassador ng Beauty Oo, Term. Ayan. Kasi 14 years na akong ambassador ng Beauty Term. So, I deserve. Yes, deserve. At saka, di ba si Mami Ray, may business siya rin ng bags. A-List Avenue. Yun, A-List Avenue. Yun, doon galing yan. Ganda. So, Oo. ayan na. Actually, limited daw to eh. Yung Ganda, blue bagong-bago. yan. Oo. Okay, may So, tawag dyan eh. Basta i-research ko, Oo, ilalagay natin Hindi ko alam yan. ang tawag. Cherry. Ayan Sige, na. tingnan natin kung anong mga laman. Sadali. Ito na ho, first Para time ba? nga ni KitKat na nagkaroon ulit ng personal bag. So, sok-sok na lang ako ng sok-sok. Alam nyo dati, pag may bag ako, meron pa ako yung mga organizer. Oo, mga pouch-pouch. Kasi OC ako eh. Gusto ko bawat kung ano yung nakalagay. Ngayon, kung ano na lang yung mahugot ko, yun na lang. Kasi Relate. mas inuuna ko na yung mga gamit ng anak ko, di ba? Correct. So, kung ano na lang yung Ayan. sobrang pinakakailangan. Ito, Ayan ayan. Oh, ito. Ay? Siyempre, as a content creator, mom influencer, kailangan meron kang ready mic para pag bigla kang gagawa ng content, meron ka. Ready anytime. Oo. Kaya pala yung nakita mo yung mga mic ni Papo na nakahilera dito kanina. Oo. Relate ka agad, Oo. napansin mo agad. Sige, ilalatag lang Yan, natin sige. dyan. Mom, si KitKat. Ayan. Content creator, it's a must. Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino, would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Autofan, the heart of every home. Purple Hearts, formulated with love and care. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.